Ang amoy na nasusunog na kahoy at kinakalawang na yero ang unang gumising kay Tessa. Sa kanyang panaginip, naglalagablab ang kainan. Hindi ito ordinaryong apoy. Ang madila nito'y kulay itim, sumasayaw na parang demonyong nagpipiesta sa bawat sulok ng munting gusali na minanapan niya sa kanyang yumaong asawa. Ang namesa at silyang pinagpaguran nilang buwin ay nagiging abo. Ang nakaldero kung saan dating kumukulo ang pag-asa ay ngayoy punong kumukulong pihati. Ang pinakamasaklap sa lahat ay ang amoy. Hindi lang amoy sunog. Ito'y amoy ng sinunoh na pangarap. Hinaluan ng maasim na singaw ng panis na sinigang, ang signature dish ng kainan ni Tessa. Isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Tila ang usok mismo ang bumara sa kanyang bibig, pumuno sa kanyang baga hanggang sa ang dilim ng panaginip ay tuluyan na siyang nilamon. Napabalikwas si Tessa sa kanyang papa. Habol ang hininga. Ang dibdib ay tumatambol na parang gustong kumawala. Ang manipis niyang damit ay basang-basang pawis, hindi dahil sa init ng apoy mula sa bangungot, kundi dahil sa maalinsangang init ng papalapit na tanghali sa San Lazaro. Tumingin siya sa paligid. Naroon pa ang lahat, ang madingding na may kupas na pinturang kulay langit. Ang dalawang ventilador na paikot-ikot lang ang ginagawa pero hindi naman talaga nagpapalamig. At ang apat na lamasang parisukat na may, mantel na plastik na may, tatak pa ng isang sikat na soft drink. Walang apoy, walang usok. Pero ang pakiramdam ng pagkaabo ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang puso. Mommy? Isang maliit na boses ang pumukaw sa kanya. Mula sa katabing kwarto, sumilip ang magulo at pawisang buho ni Leo, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Okay ka lang po, parang sumisigaw ka. Pinilit ni Tessa na ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Panaginip lang, anak. Masamang panaginip lang. Tumayo siya at ginulo ang buhok ng bata. Halika na, mag-almusal na tayo. May isa pa tayong oras bago magbukas ang kainan. Ngunit sa lup-lup niya, tinatanong niya ang sarili, para kanino pa ako magbubukas? Lumipas ang mga oras na tila pagong ang usad. Ang tiktak ng lumang orasan sa dingding ang tanging kalaban ng nakabibinging katahimikan. 12:00 ng tanghali. Isang langaw ang paikot-ikot sa ere. Tila nangiinis ang nag-iisang nilalang na interesado sa look ng kainan. Sa kusina, tinitigan ni Tessa ang makaldero. Isang kaldero ng adobong manok na lumalangoy sa sarili nitong mantika. Isang kalderong sinigang na baboy na kanina pa kumukulo. Ang asim nito'y tila sumasalamin sa pait na nararamdaman niya. Ngalutong walang sigla, ngalutong gawa sa obligasyon at hindi sa pagmamahal. Naalala niya si Ben, ang kanyang asawa. Kapag si Ben ang nagluluto, tila may mahika. Ang buong baryo ay dumarayo para sa kanyang sinigang. Ang sikreto niyan, Tessa, sabi ni Ben sa kanya noon, habang hinahalo ang sabaw, ay hindi lang pampaasim. Nilalagyan ko yan ng buong puso ko. Ngayon, ang puso ni Tessa ay pagod na. At ang lasa ng kanyang maluto ay sumasabay sa kapaguran nito. Isang pamilyar na tunog ng motorsiklo ang huminto sa tapat. Pumasok si Mang Cardo, isang magsasaka mula sa kabilang sitio. Ang una at tanging customer nila sa buong umaga. Tessa, isang sinigang na, sabi nito ng walang gana. Naupo sa pinakamalapit na silya. Mabilis na nagsandok si Tessa. Pilit na pinapasigla ang kanyang kilos. Ito na yon.
Baka ito na ang simula ng swerte ngayong araw. Ngunit nang ilapak niya ang mangkok sa mesa, bahagya lang itong tiningnan ni Mang Cardo. Sumubo siyang isang kutsara ng sabaw, pagkatapos ay isang piraso ng karne. Ngumuya siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay nakakunot na parang kumain ng hilaw na kamyas. Ayos lang ba, Mang Cardo? Tanong ni Tessa. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Hindi sumagot si Mang Cardo. Sumubo pa siya ng isa, pagkatapos ay ibinaba ang kutsara ng may kasamang kalansing na tila sampal sa pandinig ni Tessa. Kumuha siya na 20 pesos mula sa kanyang bulsa, ipinatong sa mesa at tumayo. Hindi na tulad ng dati. Sabi ng matanda, hindi nakatingin sa kanya. Mas masarap pa rin talaga ang luto ni Ben. At lumabas na ito, iniwan si Tessa na nakatayo roon. Ang mga salita ni Mang Cardo ay umaling-aungaw sa loop ng kainan na mas malakas pa kaysa sa ugong ng ventilador. Tinitigan niya ang halos hindi nagalaw na mangkok ng sinigang. Ang 20 pesos sa mesa, ang maupuang walang laman. Doon na bumuhos ang lahat, hindi luha, kundi isang alon ng pagod at pagsuko. Isinara niya ang kainan ng maaga, ni hindi na niya inabala pang ilikpit ang mga plato. Dumirotso siya sa maliit na lamesa sa sulok kung saan nakapatong ang isang kahon ng sapatos. Binuksan niya ito. Sa loop ay mga nakapatong-patong na resibo. Resibo ng kuryente na may disconnection, notice na nakatatak na pula. Resibo ng tubig, isang listahan ng utang sa tindahan ni Aling Nena. Ang upa sa pwesto na 3 buwan nang hindi nababayaran. Sa ilalim ng lahat ng iyon ay isang kupas na litrato. Siya at si Ben nakangiti noong araw na binuksan nila ang kainan. Kainan ni Tessa ang nakapinta sa karatula sa likod nila. Ipinangalan ni Ben sa kanya dahil, sabi nito, si Tessa ang kanyang reyna at ang kainan ang kanilang munting kaharian. Isang kahariang ngayon ay guguho na. Niyakap niya ang kahon. Isinupsop ang mukha sa mga papel na amoy luma at amoy problema at doon, sa wakas, ay humagulgol siya ng walang tunok. Gabi na nang tumila ang kanyang pag-iyak. Si Leo ay mahimbing nang natutulog sa kwarto. Sa labas, nagsimula nang pumatak ang ambon. Ang kalangitan ay tila nakikidalamhati, kulay abo at mabigat. Kumulok sa malayo, isang ugong na tila nagmumula sa sinapupunan ng lupa. Nakatitik lang si Tessa sa kawalan. Pinapakinggan ang pagpatak ng ulan sa yero. Iniisip niya ang bukas. Anong isasagot niya kay Leo kapag nagtanong ito kung may pagkain sila? Anong mukha ang ihaharap niya sa may-ari ng pwesto? Ito na ba yon? Tanong niya sa sarili. Susuko na ba ako? Kasabay ngang isa pang dagundong ang kulok. Isang tunok ang pumunit sa katahimikang ang gabi. Talk, talk, talk. 3 mahihinang katok sa pintuan ng kainan. Nangunot ang nuni Tessa. Sino naman ang kakatos sa ganitong oras? Sa gitna ng paglakas ng ulan? Baka isa sa mga pinakakautangan niya. O baka si Mang Berto, ang sismosong barangay tanot na naman. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga kasukasuan ay tumutunog sa pagod. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintanang jalusi. Sa labas, sa ilalim ng ninginig na, liwanag na isang bombilya sa poste, nakatayo ang 2 anino. Isang babay, marahil ay kaedad niya, payat ang katawan, ang buho ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. Sa likod nito, bahagyang nagtatago, ay isang batang babae na mga kasingdat ni Leo. Mahigpit ang kapit sa palda ng ina. Ang kanilang nga damit ay luma at mukhang pagod na sa mahabang paglalakbay.
Ang mukhang babay ay punong pagod, ngunit ang kanyang nga mata, may kung anong hiwaga sa mga matang iyon na nakatitihnang diretso sa pinto, tila alam na may nakatingin sa kanila. Nagdalawang isip si Tessa, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya awa, marahil o ang pagkakita sa bata na nanginginig sa lamig. Binuksan niya ng bahagya ang pinto, sapat lang para marinig siya. Ano po yon? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang paos. Ang babay ay humakbang pasulong, papalapit sa siwang ng pinto. Ang mukha niya itila galing sa isang mahabang pagluluksa. Pasensya na po sa abala, sabi nga babae. Ang boses ay mahina at garalgal, ngunit malinaw sa kabilang lagaslas ng ulan. Ako po si Fina. Ito ang anak ko, si Sarah. Tumingin ito sa kanya, isang pohaon na punong pagsusumamo. Nahahanap po akong trabaho, sabi nito, at matutuluyan kahit ano po, kahit tagahugas lang ng plato, kahit anong trabaho. Napatingin si Tessa sa bata na sumilip mula sa likod ng ina. Ang mga mata ay malalaki at madilim. Bumuntong hininga si Fina, isang hiningang tila naglalaman ng lahat ng bigat sa mundo. Kahit ano po, pagulitin ito, kahit ano. May mga desisyon sa buhay na ginagawa gamit ang isip, pinag-aralan ang bawat anggulo, tinitimbang ang tama at mali. At may mga desisyon na ginagawa gamit ang puso o marahil gamit ang isang biglaang bugsong damdamin na hindi mo may paliwanag. Ang pagpapatuloy kay Fina at Sarah ay isa sa mga huli. Habang nakatayo si Tessa sa may pintuan, pinakmamasdan ang mag-inang basang sisiw sa gitna ng ulan. Ang lohika sa kanyang isip ay sumisigaw ng hindi. Wala siyang pambayat ng sahod. Halos wala na nga siyang may pakain sa sarili niyang anak. Ang pagtanggap sa dalawang estranghero ay isang kabaliwan. Pero nakita niya ang nga mata ni Sarah na nakatitis sa kanyang nga matang punong pagod pero walang bahid ng pagsuko. Nakita niya ang sarili sang nga mata ni Fina, isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang anak. At sa isang saglit, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na isang estranghera, kundi isang salamin. Pumasok kayo, sabi ni Tessa. Ang masalitang tilakusan ng lumabas sa kanyang bibig bago pa man niya ito mapag-isipan. Baka makasakit kayo diyan. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. Ang tingin na ibinigay sa kanya ni Fina ay higit pa sa pasasalamat. Iyon ay isang tingin ng isang taong nalulunot na biglang nakakita ng kamay na nakaabot. Walang imikan habang inabutan sila ni Tessang tuyong damit at mainit na sabaw ang natirang sinigang mula kanina. Kinuha ito ni Fina at nagpasalamat, ngunit hindi niya ito ininom. Sa halip, ibinigay niya ito kay Sarah. Pinanot ni Tessa habang dahan-dahang hinihigop ng bata ang mainit na sabaw. Ang nga kamay ay nanginginih pa rin. Si Fina ay nakatayo lang sa tabi. Pinagmamasdan ang anak. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala at pagmamahal. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Tessa. Umiling si Fina. Busog pa po ako. Salamat po. Hindi na nagpumilit si Tessa. Ipinahanda niya ang maliit na bodega sa likod ng kusina para maging pansamantalang tulugan ng mag-ina. Isang lumang kutson, 2 unan at isang kumot. Iyon lang ang kaya niyang ibigay. Salamat po talaga, Aling Tessa, sabi ni Fina. Ang boses ay punong utang na loob. Hindi po namin ito makakalimutan. Bukas na bukas po, magtatrabaho ako. Kahit ano po, ipagawa niyo sa akin.
Kinabukasan, tinupat ni Fina ang kanyang pangako. Bago pa man sumikat ang araw, gising na siya. Ang sahing kainan na dati malakit at madulas ay kumikinang sa kalinisan. Ang mga mesa ay napunasan. Maging ang mga maalikabok na boteng ketchup at toyo ay tila nabuhayan. Pumasok si Tessa sa kusina at natigilan. Ang mga kaldero at kawali ay nakayos ng perpekto. Ang masangkap sibuyas, bawang, luya ay nakahiwa na nakalagay sa maliliit na platito. Isang kaayusan na hindi pa niya nakikita sa kusinang iyon mula nang mamatay si Ben. Magandang umaga po, bati ni Vina, naabala sa paghihimay ng manok. May isang kakaibang sigla sa kanyang mga kilos, isang determinasyon na nakpapalayas sa anumang bakas ng pagod mula sa nakaraang gabi. Vina, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng to, simula ni Tessa. Utang na loob ko po ito sa inyo, sagot ni Vina, hindi tumitingin. At kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa tulong ninyo. Sa tabi niya, si Sarah ay tahimik na nag-alis ng dumi sa mga butil ng bigas. Ang kanyang malilit na daliri ay gumagalaw ng may kahusayan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, gumanang pakiramdam ni Tessa. Nakaroon ng buhay ang kanyang kusina. Sige na, sabi ni Tessa, sumusuko na. Ako na sa sinigang, ikaw na bahala sa adobo. Tumango si Vina. Ngunit sa halip na kunin ang karaniwang sangkap para sa adobo, may kinuha siyang isang maliit na bayong na dala niya. Mula roon, naglabas siya ngang madahon na hindi pamilyar kay Tessa at isang maitim at mabangong pulbos na nakabalot sa dahon ng saging. Ano yan? Tanong ni Tessa. Hindi mapigilan ang kuryusidad. Nga sikreto po ang pamilya namin, sagot ni Vina. Isang malit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Gagawa po ako ng espesyal. Ang tawag namin dito, adobong itim. Pinanood ni Tessa habang nagluluto si Vina. Ang bawat kilos nito ay tumpak at may tiwala. Hindi ito basta naguhulog na sangkap. Tila may ritual sa kanyang pagluluto. Isang sayaw sa pagitan niya at ng apoy, ng kaldero at ng sangkap. At ang amoy. Unang kumalat ang pamilyar na amoy ng bawang na ginigisa sa mantika. Sumunod ang pinahalong anghang ng paminta at asing ng suka. Ngunit pagkatapos, may sumunod na kakaibang halimuyak. Isang amoy na malalim, bahagyang matamis, at may pahiwating ng lupa at usok. Tila amoy ng isang malayong alaala na hindi mo matukoy. Isang amoy na nang akit ng iimbita, nangangako ng isang lasa na hindi mo pa nararanasan. Ang amoy ay kumalat mula sa kusina, lumabas sa mga bintana ng kainan, at gumapang sa hangin ng baryo San Lazaro. Tila isang hindi nakikitang kamay na kumakatok sa bawat bahay, bumubulong sa bawat taong nagdaraan. Ano yang niluluto niya, Tessa? Abot hanggang kanto ang bango, sigaw ni Aling Nena mula sa kanyang tindahan sa tapat. Hindi nagtagal, dumating ang unang customer. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Mamukha na matagal nang hindi nakikita ni Tessa sa loob ng kanyang kainan. Mga magsasakang nakpapahinga, matitser mula sa eskwelahan, matupar ng tricycle. Lahat sila ay tilahin nila ng mahiwagang amoy. Ano yung bago niyo? Yung mabango? Tanong ang isa. Adobong itim po, sagot ni Tessa. Ang kanyang boses ay may halong pakamangha at kaba. Ang unang customer na tumikim ay si Mang Berto, ang tanot. Sumando siyang kanin, hinaluan ng itim at malapot na sarsa at isinubo ito. Ang kanyang muha, na laging nakasimangot, ay biglang nagbago. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil siya sa panguya, tila ninanamnam ang bawat hiblang karne, ang bawat pata ng sarsa.
Hindi siya nagsalita. Sa halip, yumuko siya at sumubo ulit at ulit at ulit hanggang sa maubos ang laman ng kanyang plato. Isa pa nga, sabi niya, ang boses ay magaspang pa rin, pero wala na ang pangungutya. Naging hudyat iyon, nak-order ang lahat. Ang tahimik na kainan ni Tessa ay biglang napunong-tuno nga kutsarat tinidor na tumatama sa plato ng salitang punong pahanga. Grabe ang lambot. Anong saho nito? Kakaiba. Parang luto ni lola ko, pero mas masarap. Mula sa kusina, pinanut ni Tessa ang lahat. Si Vina at Sarah ay patuloy sa kanilang tahimik na pagtatrabaho, tila hindi apektado ng biglang tagumpay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng isang taon, naubos ang kanin sa kaldero, naubos ang adobong itim, naubos ang sinigang. Pagsapit na hapon, ang kahang pera ni Tessa, na dati naglalaman lang barya at samanglop, ay punong lukot-lukot na prang papel. Nang magsara silang gabing iyon, pagod na pagod si Tessa, ngunit isang pagod na masarap sa pakiramdam. Isang pagod na may kasamang pag-asa. Naupo siya sa tapat ni Vina sa isa sa gamesa. Vina, sabi niya, ang boses ay puno emosyon. Salamat. Tumingin lang si Vina sa kanya. Ang nga mata ay malalim at hindi mabasa. Sabi ko po sa inyo, gagawin ko ang lahat. Ano ba talaga ang sikreto ng adobong yon? Hindi mapigilang itanong ni Tessa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Vina kay Sarah na nakaupo sa isang tabi at naglalaro ng mga takip ng bote. May mga bagay po, Aling Tessa, mahinang sabi ni Vina, na mas mabuting manatiling sikreto. Ang mahalaga, nakakatulong ito sa inyo. May kung anong lamig sa tono ng kanyang pananalita na nakpatindik ng balahibo ni Tessa. Pero iwinaksi niya ito. Marahil ay dalalang mangpagot. Marahil ay hindi pa siya sanay sa biglaang swerte. Tumayo si Tessa at nagsimulang magbilang ng kita. Sa gitnang kanyang tuwa, hindi niya napansin ang isang maliit na detalye. Hindi niya napansin na sa buong araw na iyon, sa kabilang pagod at dami ng trabaho, ni si Vina o si Sarah ay hindi sumubong ang kahit isang butil ng kanin o tumikim ng kahit isang pata ng adobong itim na sila mismo ang lumikha. Lumipas ang maaraw na naging linggo. Ang kainan ni Tessa ay hindi na ang dating tahimik at nilalangaw na pwesto. Ito na ang sentro ng buhay sa baryo San Lazaro. Ang adobong itim ni Vina ay naging isang alamat. Dinarayo ito nga tao mula pa sa bayan. Mataong handang mahintay ng matagal para lang matikman ang kakaibang lasa nito. Para kay Tessa, para itong isang panaginip na nagatotu. Nakabayat na siya sa mga utang niya. Ang disconnection notice ng kuryente ay napalitan ng magabagong gamit sa kusina. Nakabili na rin siya ng bagong sinalas para kay Leo at sa wakas nakikita na niya itong ngumingiti ng madalas. Ang lahat ng ito ay dahil kay Vina. Ang babaeng dumating na parang isang basang sisiw ay naging anghel de la guardia ng kanyang negosyo. Si Vina ay hindi nagsasalita ng marami, ngunit ang kanyang nagawa ay higit pa sa sapat. Ang kanyang anak na si Sarah ay naging kalaro ni Leo. Madalas silang makikitang makasama sa likod ng kainan, naglalaro ng taguan o piko. Dalawang batang nakaintindihan sa kabila ng katahimikan ni Sarah. Subalit, kasabay ng paglagong negosyo ay ang pagtubong maliliit na binhing pag-alinlangan sa isip ni Tessa. Ang una niyang napansin ay
ang hindi pagkain ng mag-ina. Sa simula, inisip niyang nahihiya lang sila. Ngunit kahit anong pilit niya, kahit ihanda niya ang pinakamasarap na pagkain sa mesa, magalang silang tatanggi. Busog pa po kami, o mamaya na lang po, ang palagi nilang sagot. Ngunit ang mamaya ay hindi dumarating. Ang tanging nakikita niyang isinusubo ni Sarah ay tubig. Si Fina, wala. Tila nabubuhay ito sa hangin at sa pagtatrabaho. Mommy, bakit po ayaw kumain ni Sarah? Tanong ni Leo isang gabi. Lagi ko siyang inaaya, pero ayaw niya. Baka may sakit lang, anak, sagot ni Tessa kahit siya mismo ay hindi naniniwala sa sarili niyang dahilan. Ang pangalawang bagay ay ang karne. Naging doble ang order niyang karne sa palengke, ngunit tila triple naman ang bilis nitong maubos. May mga umaga na pagbubukas niya ng freezer. Sigurado siyang marami pa itong laman kagabi, ngunit ngayon ay kalahati na lang. Noong una, inisip niyang nagkakamali lang siya ng tantiya. Ngunit nangyari ito ulit at ulit. Isang gabi, sinadya niyang bilangin ang nga nakabalot na baboy sa freezer. 20. Kinabukasan, binilang niya ulit. 18 na lang. Walang sinuman ang may susi sa kainan kundi siya. Imposibleng may magnanakaw. Ang tanging paliwanag ay hindi imposible. Itinaboy niya ang ideya sa kanyang isipan. Ngunit ang pinaka nakakabagabak sa lahat ay ang mga kwento ni Leo. Mommy, ang galing ni Sarah magtago. Masayang kwentong bata isang hapon habang pinupunasan ni Tessa ang pawis nito. Kahit sobrang dilim doon sa likod ng ngadram, nakikita niya ako palagi. Paano naman niya nagagawa yon? Tanong ni Tessa. Ewan ko po, kibit balikat ni Leo. Pero minsan, pag tinititigan niya ako sa dilim, parang umiilaw yung mata niya. Parang pusa. Napatigil si Tessa sa kanyang ginagawa. Anak, huwag kang mag-imbento ang kwento. Totupo, mommy. Ginang bata. Promise. Kulay pula na maliit, parang 2 tuldok ng apoy. Hindi niya pinansin ang sinabi ng anak. Mga imahinasyon lang ng bata, sabi niya sa sarili. Ngunit ang masalitang iyon ay nag-iwan ng marka. Isang maliit na gasgas sa kanyang isipan na hindi niya mabura. Isang gabi, huli na silang naksara dahil sa daming ang tao. Si Tessa at Vina ay nagliligpit sa kusina habang ang 2 bata ay naglalaro sa labas sa madilim na espasyo sa likod ng kainan. Leo, Sarah, pasok na, gabi na, sigaw ni Tessa. Maya-maya, pumasok si Leo, umahanggos at medyo namumutla. Nasaan si Sarah? Tanong ni Fina. Ang boses ay biglang nagkaroon ng bahit ng pag-aalala. Nandun pa po, tita. Nagtatago, sagot ni Leo, umiwas ng tingin. Anong nangyari? Ana? Usisa ni Tessa. Napansin ang kakaibang kilos ng bata. Kasi po, natakot ako. Mahinang sabi ni Leo. Nagaway po yung aso sa likod kanina. Nakagulatan kami ni Sarah. Tapos po, yung isang aso, yung malaki, tumakbo papalapit sa amin. Ang samangang tingin. Napatayo si Fina. Ang mga mata ay nanlilisik. Anong ginawa ni Sarah? Bigla po siyang tumayo sa harap ko. Patuloy ni Leo. Ang boses ay nanginginig na. Tapos sumigaw siya sa aso, pero hindi po sigaw na parang tao. Iba po. Parang ungol. Tapos, mommy, nakita ko po ulit. Yung mata niya,
Nagliwanag po talaga. Pagkatapos, yung aso biglang tumahimik tapos tumakbo palayo na parang takot na takot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kusina. Tinitigan ni Tessa si Fina na ngayon ay nakatayo na at nakatingin sa labas. Ang kanyang panga ay maring nakatiim. Tatawagin ko lang po si Sarah. Sabi ni Fina sa isang pilit at kontroladong boses at mabilis itong lumabas. Naiwan si Tessa kasama si Leo. Niyakap niya ang kanyang anak na nagsimula ng humikbi. Habang hinahaplos niya ang likod nito, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang hindi pagkain, ang nawawalang karna, ang makwento ni Leo, ang kakaibang reaksyon ni Fina. Ang maito ay bumuong isang larawan na ayaw niyang tingnan, isang konklusyon na ayaw niyang paniwalaan. Maya-maya, pumasok si Fina, hila-hila si Sarah sa kamay. Ang mukha ni Fina ay galit, ngunit ang galit na iyon ay tila para sa kanyang anak. Si Sarah naman ay nakayuko. Ang mukha ay natatakpan ng kanyang buhok. Pasensya na po, Aling Tessa. Napagalitan ko na po. Sabi ni Fina, umiwas ng tingin. Hindi na po maulit. Walang nagsalita. Ang tensyon sa loob ng kusina ay mas makapal pa kaysa sa usok mula sa sinaing. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Tessa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang kwento ni Leo, parang dalawang tuldok ng apoy. Hating gabi na, tiyak niyang tulog na ang lahat. Ngunit may narinig siyang isang tunok. Isang mahinang tunok mula sa direksyon ng kusina. Isang tuno na pamilyar, ngunit kasabay nito'y nakakapanindig balahibo. Ito ay tunog ng mga buto na tinudurog. Dahan-dahan, pumangon si Tessa mula sa kanyang papak. Naglakad siya ng walang ingay, ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa maliit na siwangang pintuan ng kusina. Madilim sa loob. Tanging ang sina ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa sahig, sa tabing freezer, nakaupo ang isang anino. Sa unay hindi niya ito mamukhaan. Pagkatapos, gumalaw ang anino at nakita ni Tessa si Fina. Nakatalikod ito sa kanya. Sa harapan nito sa sahig, ay may nakakalat na mga butong manok, malinis at walang bahit ng anumang laman. Itinaas ni Fina ang isang piraso ng hita ng manok, hindi luto, kundi hilaw at nagiyelo pa. At sa harap ng lalaking na mata ni Tessa, itinaas ito ni Fina sa kanyang bibig, hindi niya ito kinagat. Sa halip, tila may kung anong lumabas mula sa kanyang bibig, isang mahaba, manipis, at itim na dila na parang sa ahas. Mabilis nitong sinipsip ang laman mula sa buto, nag-iwan ng isang malinis na kalansay. At pagkatapos, narinig niya ulit ang tunog. Ang tunong buto na kinakagat at dinudurok ng walang kahirap-hirap. Isang malamig na takot ang gumapang sa bato ni Tessa, kasabayng pagtindi ng kanyang nga balahibo, tila may bumara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang boses na lumalabas. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang napaa ay tila napako sa sahig. Sa gitna ng kanyang panlalamig, nakita niya ang isa pang anino na lumitaw mula sa bodega, si Sarah. Lumapit ito sa kanyang ina. Inabutan siya ni Fina ng isang piraso ng hilaw na karne. Tinanggap itong bata at kinain sa parehong paraan, tahimik, mabilis at nakapanlulumo. Napaatras si Tessa. Ang kanyang likod ay tumama sa pader, lumikang ang isang mahinang kalabok. Biglang tumigil
sa paggalaw ang dalawang anino. Dahan-dahan lumingon si Vina. At sa dilim ng kusina, sa ilalim ng sina ng buwan, nakita ni Tessa ang nga mata nito. Ang nga matang iyon ay hindi na mata ng isang babaeng pagod. Ang iyon ay nagliliwa na, kulay pula, parang dalawang tuldok ng nakbabagang uling. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Nakatitik si Tessa sa mga matang iyon dalawang pulang baga na nagliliyap sa dilim at ang mundo niya ay gumuho. Ang bawat tibo ng kanyang puso ay isang dagundong sa kanyang tainga. Ang hangin sa kanyang baga ay tila nagyelo. Ang babaeng tinulungan niya, ang babaeng nakahon sa kanya mula sa kahirapan, ang babaeng itinuring na niyang pamilya ay isang halimaw. Hindi niya alam kung gaano katagal silang nakatitigan. Para sa kanya, iyon ay isang kawalang hanggan. Si Vina ay hindi gumalaw, hindi nagsalita. Tanging ang mga mata nito ang nangungusap, isang mensaheng ng pagkagulat, ng pagkatuklas at marahil ng takot. Ang spell ay nabasag nang gumalaw si Sarah. Mabilis itong nagtago sa likod ng kanyang ina na parang isang sisiv na naghahanap ng kanlungan mula sa isang lawin. Ang kilos na iyon isang kilos na puno ng kamusmusan at takot ang nakpabalik sa wisyo ni Tessa. Walang salita, tumalikot si Tessa at tumakbo. Hindi papunta sa labas, kundi papunta sa kwarto kung saan natutulog ang kanyang anak. Pumasok siya, isinara ang pinto ng walang ingay at isinandal ang kanyang likod dito. Ang dibdib ay umaalon sa bawat pahinga. Tiningnan niya si Leo na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa katotohanang gumising sa kanyang ina. Sa isang iglap, lahat ng pasasalamat na naramdaman niya para kay Vina ay napalitang ng isang dalisay at matinding takot. Isang takot ng isang ina para sa kanyang anak. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat anino sa kanyang kwarto ay tila may buhay. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang mahalimaw ay hindi na nasa ilalim ng kanyang kama o salup ng aparador. Sila ay nasa kabilang dingding lang sa kanyang kusina na tutulok sa kanyang bodega. Kinabukasan, isang bagong uringang impyerno ang nagsimula para kay Tessa. Isang impyerno ng pagkukunwari. Pilit niyang inaktong normal ang lahat. Ngumiti siya kay Vina nang magtama ang kanilang mata sa kusina. Isang ngiting isang ngiting hindi umabot sa kanyang mata. Si Vina ay tahimik lang din. Ang kanyang makilos ay mas maingat, mas nag-aalinlangan. Ang dating magaan na samahan nila ay napalitan ng isang mabigat at hindi nakikitang pader. Okay lang po ba kayo, Aling Tessa? Tanong ni Vina. Ang boses ay mahina. Namumutla po kayo. Okay lang ako. Mabilis na sagot ni Tessa. Umiwas ng tingin na puyat lang siguro. Ang pinakamasakit ay ang pakikitungon niya kay Leo. Mommy, laro po kami ni Sarah sa likod, palam na bata. Huwag! Halos mapasigaw si Tessa. Dito ka lang sa loop. Tulungan mo ako magpunas ng mesa. Pero mommy, sabi ko dito ka lang. Ang tiningang boses niya ay nagpatigil kay Leo. Nakita niya ang pagkalito at sakit sa mga mata ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon, pinakbawalan niya itong makipaglaro sa kaibigan nito. Sa gitnang kanyang panlup na kaguluhan, dumating ang isang banta mula sa labas. Si Mang Berto, ang tanod, ay hindi pa rin matanggap ang biglaang pag-asenso ni Tessa. Madalas itong nakatambay sa tindahan ni Aling Nena sa tapat, umiinom ng kape
Ang nga mata ay laging nakamasit sa daksaan ng mga customer sa kainan. Ang inggit na parang isang kanser ay unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nagsimula ito sa mga pabulong-bulong na usapan. Kakaiba talaga. Yang si Vina, narinig ni Tessa na sabi ni Mang Berto sama kasama nito. Bigla na lang sumulpot. Tapos bigla na lang ang luto niya parang may gayuma. Hindi kaya. Alam niyo na, mangkukulam? Ang salitang mangkukulam ay tila may sariling buhay sa isang maliit na baryo tulad ng San Lazaro. Ito'y mabilis na kumalat gaya ng apoy sa tuyong kugon. Noong una, ilan lang ang naniniwala. Ngunit nagsimulang magdagdang panggatong si Mang Berto. Nakita ko yan isang gabi, kuwento niya. Pinalalaki ang boses para marinig ng lahat. Naglalakat malapit sa sementeryo. Sino namang matinong tao ang pupunta dun sa gitna ng gabi? At yung anak niya, sabi naman ng isang alena, kasama niya, hindi kumikibo, parang pipi, nakakatakot ang mamata. Nagsimulang makbago ang ihip ng hangin. Ang mga customer ay dumarating pa rin. Hilang hindi matanggi ang lasang adobong itim. Ngunit ang kanilang natingin ay iba na. May halong pag-alinlangan, may halong takot. Nagiwan silang bayad, ngunit mabilis ding umaalis. Ang dating masayang kwentuhan sa loob ng kainan ay napalitang ng mga bulungan. Ramdam ni Tessa ang bawat tingin, ang bawat bulong. Dati, ipagtatanggol niya si Fina ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, paano niya ipagtatanggol ang isang nilalang na nakita? Niyang kumakain ng hilaw na karne at may manggamatang nagliliyap sa dilim. Ang masismis, kahit gaano kasama, ay may bahit ng katotohanang siyalang ang nakakaalam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Nag-isa siya sa katotohanang ito na mas nakakatakot pa kaysa sa mga halimaw mismo. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa likod ng kainan, may napansin siyang isang bagay na nakasabit sa sanga ng isang puno ng aratiles. Isang patay na manok, itinali ito doon ng patiwarik. Walang sugat, walang dugo. Ngunit nang lapitan niya ito, naramdaman niya ang kakaibang gaan nito. Tila isang tuyong dahon na lang ang bigat. Hinawakan niya ito. Ang katawan ay malambot at walang laman na parang hinigop ang lahat ng nasa loop. Nanlamig ang buong katawan ni Tessa. Ito ba ang gava ni Vina? Kasabaying kanyang pag-isip, may nakita siyang isa pang bagay sa lupa, sa ilalim mismo ngang manok. Isang bakas ng paa sa putik, maliit, hindi pang tao. Ito ay may 3 daliri sa harap at isang mahabang sakong sa likod. Isang bakas na tila mula sa isang malaking ibon o isang bagay na hindi niya kilala. Ang takot niya ay biglang napalitan ng isang matinding pagdududa. Ang paraan ng pagkamatay ng manok hinigop, hindi kinain ay hindi tugma sa nakita niya noong gabi. Ang nakita niya ay si Fina. Nangumuni ang buto. Kung hindi si Fina ang gumawa nito, sino? Ang tanong ay bumara sa kanyang lalamunan. Bago pa niya ito mapag-isipan, narinig niya ang boses ni Mang Berto mula sa bakod. Hoy Tessa, ano yan? Mabilis na itinago ni Tessa ang kanyang pagkagulat. Ngunit huli na. Nakita na ni Mang Berto ang nakabiting manok. Isang ngisi ng tagumpay ang sumilay sa kanyang ngalabi. Sinasabi ko na nga ba? Sabi niya, ang boses ay malakas at punong panunumbat. May alaga kang masama dito. Yan ang patunay
gawayan ng mga mangkukulam. Sinasamba nila ang demonyo gamit ang dugo ngayop, hindi totoo yan. Sigaw ni Tessa, ngunit ang kanyang patanggi ay walang lakas. Huwag ka nang magkaila. Tumakbo si Mang Bertopalayo pabalik sa kalsada. Mga kabaryo, halikayo, tingnan ninyo ang patunay. Ang kainan ni Tessa ay pugat ng kasamaan. Naivang nakatayo si Tessa, nakatingin sa patay na manok. Pagkatapos ay sa bakas na pa sa lupa. Ang mga bulong-bulungan ay hindi nabulong. Malapit na itong maging isang sigaw na humihingi ng hustisya, isang sigaw na humahanap ng masisisi. At alam ni Tessa, sa gitnang kanyang takot at pagkalito, na ang lahat ng madaliring naghahanap ng sisisihin ay nakaturo sa isang direksyon. Papunta sa babaeng nagbigay sa kanyang lahat. At ngayon ay maaring maging dahilan para mawala sa kanya ang lahat. Ang masismis ni Mang Berto ay parang lason. Hindi kaagad nakamamatay, ngunit unti-unting gumagapang sa ugat ng komunidad, pinipinsala ang tiwala, pinapatay ang katwiran. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang maatingin na ipinupukol kay Tessa at sa mag-inang kanyang kinukupkop. Ang dating masayang bulungan ng makustomray na palitan ng mapanghusgang pag-usap sa mga kanto. Ngunit may isang bagay na mas malakas pa kaysa sa lason ng sismis, ang sariling pagdududa ni Tessa. Ang imaheng patay na manok at ang kakaibang bakas ng paa sa putik ay hindi maalis sa kanyang isipan. Hindi iyon gawa ni Fina. Sigurado siya. Ang nakita niya sa kusina ay isang nilalang na kumakain ng may brutal na lakas. Hindi isang nilalang na humihigop na parang multo. Kung gayon, may iba pa. May iba pang nilalang sa San Lazaro, isang nilalang na mas tuso, mas maingat. At ang nilalang na iyon ang siyang naglalagay sa kanila sa kapahamakan. Ang katotohanan ito ay hindi nakpagaan sa takot ni Tessa. Sa halip, pinalala pa nito. Dati, ang halimaw ay may isang pangalan, Vina. Ngayon, ang halimaw ay walang mukha, isang anino na nagtatago sa dilim. Kailangan niyang malaman ang lahat. Kailangan niyang malaman kung ano talaga si Fina, hindi na para husgahan ito, kundi para maintindihan, para malaman kung sino ang tunay na kalaban. Ang gabi ay muling dumating, dala ang mabigat na kumot ng kadiliman at ambon. Ang tunong nga kuliglik ay tila isang babala. Pagkatapos magsara ng kainan at matiyak na mahimbing, nang natutulog si Leo, nakpasya si Tessa. Ngayong gabi, hindi siya makukulong sa takot. Ngayong gabi, siya ang magiging anino. Nagsuot siyang madilim na damit at sinalas na goma na halos walang ingay. Hinintay niya ang oras. Hating gabi. Ang oras kung kailan ang lihim ay gumagapang palabas sa kanilang pinagtataguan. Gayang inaasahan, narinig niya ang mahinang pagbukas ng pintong bodega. Hindi siya sumilip sa siwang ng pintong kusina. Natuto na siya. Sa halip, tumakbo siya sa bintana, sa gilid ng kainan. Sumilip mula ron. Nakita niya ang anino ni Fina na mabilis at tahimik na lumabas. Naglakad hindi papunta sa kalsada, kundi papunta sa madilim na landas sa likuran ng nakabahayan isang landas na patungo sa makulungan ng hayop sa dulong baryo. Bumilis ang tibok ng puso ni Tessa. Ito na yon. Nahintay siya ngang isang minuto bago sumunod. Ang bawat hakbang niya ay pinag-isipan. Ang bawat yapak sa basang lupa ay tila isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na dahon ay pumuno sa hangin. Sinundan niya ang anino ni Vina mula sa malayo.
Ang kilos ni Vina ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito isang taong naglalakat. Ito'y isang aninong dumudulas sa dilim. Ang mapaa ay halos hindi tumatama sa lupa. Walang kaluskos. Walang ingay. Isang galikido at nakakakilabot na paggalaw. Nakarating sila sa dulong baryo kung saan naroon ang nakulungan ng kambing at manok ng ilang residente. Ang amoy ng dumi ng hayop ay masangsang, ngunit hindi nito natabunan ang tensyon sa hangin. Nakisip si Tessa, kung susundan pa niya, tiyak na makikita siya sa bukas na lugar na ito. Pagkatapos ay may nakita siyang isang kumpol ng puno nga saging sa gilid, sapat na madilim para pagtaguan. Mabilis siyang tumakbo doon. Ang dibdib ay sumisikip sa kaba. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanonot siya. Lumapit si Fina sa isang kulungan ng kambing. Ang mahayop sa loop na kanina'y tahimik ay biglang nag-umpisang umingay. Isang tunong ng pagkataranta at matinding takot. Nakakagulo sila. Nagsisiksikan sa kabilang dulong kulungan papalayo kay Fina. Binuksan ni Fina ang trangkengang kulungan ng walang kahirap-hirap na parang ito'y gawa lang sa papel. Pumasok siya. Isang kambing na naipit sa sulok ay nangingini na lang sa takot. Hinaplos ito ni Vina Salik na parang pinapakalma. Ngunit ang kilos ay hindi punong lambing. Ito ay ang kilos ng isang mangangatay na tinitiyak ang kanyang target. Tinaas ni Vina ang kanyang kamay at sa liwanag ng buwan, nakita ni Tessa ang isang bagay na kumislap ang makuko ni Vina. Mahahaba ang maito at kasing talim ng labaha. Sa isang mabilis at tumpa na galaw na mas mabilis pa sa kayang iproseso mata, iginuhit ni Vina ang kanyang kukosali ng kambing, isang manipis na hiwa. Walang sigaw mula sa kambing, tanging isang mahinang pahuni bago ito bumaksak. At pagkatapos, nangyari ang bagay na magiging tatak ng bangungot ni Tessa habang buhay. Lumuhod si Fina sa tabing naghihingalong hayop. Ikiniling niya ang ulo nito at idinikit niya ang kanyang malabi sa sariwang sugat. Narinig ni Tessa ang tuno, isang tuno na hindi niya kailanman malilimutan. Ang tuno ng pahigop, malakas, sabik, puno ng uhaw. Nanlaki ang mamata ni Tessa. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad. Isang maasim na likido ang umayat sa kanyang lalamunan. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng dalawang kamay. Pinipigilan ang pagsuka. Pinipigilan ang anumang tunog na maaring kumawala. Umiinom si Fina. Umiinom ito ng dugo. Sariwang dugo. Direkta mula sa pinakmulan. Ang imahe ay brutal. Ang imahe ay karimari-marim. Ito ang pinakaprimal na eksena nga isang maninila at ng kanyang biktima. Ang babaeng nagluluto ngang pinakamasarap na adobo sa kanyang kusina ay siyaring nilalang na umiinom ng dugo sa dilim. Ang katotohanan ay isinampal sa mukha ni Tessa ng buong kalupitan. Ilang minuto ang lumipas. Itinaas ni Fina ang kanyang ulo mula sa kambing na ngayon ay hindi na gumagalaw. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Tessa ang kanyang mukha. Ang kanyang malabi ay basang-basa at matingkat na pula. May isang patangang dugo na dahan-dahang gumuhit mula sa gilid ng kanyang bibig pababa sa kanyang baba. Sa sobrang sindak, napaatras si Tessa. Ang kanyang paa ay tumapa sa isang tuyong sanga. Crack. Ang tunog, kahit gaano kahina, ay tila isang putong baril sa nakabibinging katahimikan. Agat-agat, tumigil sa paggalaw si Fina. Ang kanyang ulo ay mabilis na lumingon na parang sa isang ibon. Ang kanyang nga mata na kanina'y
Nakapikit habang umiinom ay biglang dumilat at sa ilalim ng maputlang sinak ng buwan, ang maiyon ay nagliwanag, hindi isang simpleng pagliwanag. Ang maiyon ay naging dalawang bilok ng nagbabagang apoy, dalawang tasang punong dugo at kadiliman. Itinon ni Fina ang matang iyon, hindi sa kung saan-saan kundi diretso. Diretso sa kumpol ng punong saging. Diretso sa lugar kung saan nanginginig na nakatatago si Tessa. Isang malamig at kalmadong boses ang pumunit sa hangin ng gabi. Isang boses na walang bahid ng pagkagulat. Tanging isang nakakakilabot na katiyakan. Alam kong nandiyan ka, Tessa. Nagelaw ang mundo ni Tessa. Ang makuliglik ay biglang tumahimik. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang tanging gumagalaw ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, na parang isang ibong nakakulong sa kanyang dibdib, despradong gustong makawala. Alam kong nandiyan ka, Tessa. Ang mga salitang iyon ay hindi isang tanong. Iyon ay isang pahayag, isang hatol. Walang saysay ang pagtatago. Dahan-dahan, sa nangingining na matuhod, lumabas si Tessa mula sa likod ng mapunong saging. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa sarili niyang takot. Nakatayo si Fina sa gitna ng kulungan. Ang aninon nito'y mahabas sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga mata nitong pula ay unti-unting nawala ang ningas, bumabalik sa normal na itim. Ngunit ang intensidad ay naroon pa rin. Pinunasan nito ang dugo sa kanyang bibig gamit ang laikot ng kanyang kamay. Isang kilos na punong pagod at pagsuko. Sa sahig, nakahandusay ang walang buhay na kambing. Isang tahimik na testamento sa nasaksihan ni Tessa. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang pahinga ang maririnig. Si Tessa, humihinga ng mabilis at mababaw. Si Fina, humihinga ng malalim at mabagal, na parang isang taong kalalabas lang mula sa ilalim ng tubig. Sa wakas, si Fina ang bumasag sa katahimikan. Dapat ay hindi mo ito nakita, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, pagod. Nanginig ang mga labi ni Tessa. Ano? Ano ka? Ang masalitang halos hindi makawala sa kanyang lalamunan. Tumingin si Fina sa malayo, sa madilim na kabundukan na nakapalibot sa San Lazaro. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang malabi. Isa akong bagay na kinatatakutan ng matao sa makuwento. Isa akong bagay na ipinagpapatulog sa mga bata sa gabi. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Tessa. Isa akong aswang. Ang salita ay bumaksak sa pagitan nila na may bigat ng isang malaking bato. Aswang, isang salitang pamilyar kay Tessa mula pa sa kanyang pagkabata. Mga kuwento ng nilalang na may pakpak, mga nilalang na humihigop ng sanggol sa sinapupunan, mga nilalang na kumakain ng atay ng tao. Ang makuwento ay totoo. At isa sa kanila ay nakatira sa kanyang bahay, nagluluto sa kanyang kusina, at nakikipaglaro sa kanyang anak. Napaatras si Tessa, isang hakbang na punong takot at pakasuklam. Huwag kang matakot, mabilis na sabi ni Fina, at sa unang pagkakataon, narinig ni Tessa ang pangingini sa boses nito. Ang pangingini ng desperasyon. Hindi kami nananakit ng tao. Hindi ako. Hindi kami ganon. Hindi nananakit. Halos mapasigaw si Tessa, itinuro ang patay na kambing. Anong tawag mo diyan? Kailangan namin to para mabuhay. Paliwanag ni Fina. Ang makamay ay bahagyang nakataas na parang sumusuko. Dugo. Pero dugo lang ng hayop. Iyan ang panata ng aming angkan. Ang matiktik. Nabubuhay kami sa dugo at laman lup ng mahayop para hindi namin kailangang manakit ng tao.
Hinawakan ni Fina ang kanyang sariling braso. Ang nga daliri ay bumaon sa kanyang balat. Ito ay isang sumpa, Tessa. Isang sakit na ipinasa sa amin. Hindi namin ito pinili. Si Sarah, wala siyang kasalanan. Ipinanganak siyang ganito. Nang mabanggit ang pangalan ng kanyang anak, gumuho ang maskara ng katatagan ni Fina. Bumaksak ang kanyang nga balikat at sa unang pagkakataon, nakita ni Tessa ang babaeng una niyang nakilala sa may pintuan, pagod, desperado at natatakot. Kaya kami laging tumatakbo, patuloy niya. Ang boses ay basak na. Mula sa isang bayan, patungo sa isa pa. Nagtatago, hindi lang sa matao na tulad ninyo. Nagtatago kami mula sa sarili naming uri. Sarili niyong uri, tanong ni Tessa. Ang takot ay unti-unting nahahaluan ng pagkalito. May iba pang uri ngang aswang, Tessa. Mga uri na hindi kontento sa dugo ngang hayop. Mga uri na naniniwala na ang mga tao ay pagkain, na tayo ang dapat na naghahari. Sila ang mga sigbin, mga tunay na maninila. Sila ang dahilan kung bakit kami tumatakas. Hinahabol nila kami. Gusto nilang pilitin si Sarah na maging isa sa kanila kapag lumaki na siya. Gusto nilang gamitin ang aming kapangyarihan para sa kasamaan. Biglang nagiba ang tabo ng pag-isip ni Tessa. Ang patay na manok, ang kakaibang bakas ng paa, ang manok. Sa likod ng kainan, tumango si Fina. Ang nga mata ay puno ngang pag-aalala. Hindi ako ang gumawa nun. Iyon ay isang palatandaan, isang babala. Alam nilang narito na kami. Nakasunot na sila. Isang alon ng panlalamig ang muling bumalot kay Tessa. Ang panganib ay hindi lang pala si Fina. May mas malaking panganib. Isang panganib na hindi niya nakikita. Tumingin si Tessa kay Fina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, hindi takot para sa sarili, kundi takot para kay Sarah. Ito ang parehong takot na nararamdaman niya para kay Leo. Sa isang iglap, ang halimaw sa kanyang harapan ay naging isang ina. Kaya kami napadpad dito sa San Lazaro, sabi ni Fina. Akala ko dahil malayo ito, dahil liblib, magiging ligtas kami dito. Akala ko makakapagsimula kami ulit. Pero kahit saan kami magpunta, sinusundan kami ng aming anino. Naluluha na si Fina. Patawarin mo ako, Tessa. Hindi ko sinasadyang idamay ka dito. Alis na kami. Bukas na bukas din, alis na kami. Tahimik lang si Tessa. Ang kanyang isip ay naglalaban. Ang isang bahagi ay sumisigaw na paalisin na sila. Itaboy ang panganib palayo sa kanyang anak. Ngunit ang kabilang bahagi ay nakakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa. Awa para sa mag-inang walang ibang ginawa kundi tumakas sa kanilang tadhana. Awa para sa isang ina na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak, kahit pa ang ibig sabihin niyon ay ang pag-inom ng dugo sa dilim. Saan sila pupunta? Anong mangyayari sa kanila kapag umalis sila? Mahuhuli silang Sigbin, anong gagawin ng maiyon kay Sarah? Ang pag-isip pa lang ay nakdulot ng kirot sa puso ni Tessa. Habang sila'y nakatayo roon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isa pang tunok ang pumunit sa hangin. Hindi ito tunok ng kuliglik o ng hangin. Ito ay tunong isang makinang sasakyan, napapalapit sa baryo, isang tunog na hindi pangkaraniwan sa ganoong oras ng gabi. Isang paares ng matitingkat na ilaw ang tumagos sa kadiliman, huminto sa bungat ng baryo. Ang pinto ng isang fan ay bumukas ng may kalabog. Magandang gabi, isang boses ang umaling-aungaw mula sa malayo. Isang boses na masaya at punong karisma, ngunit may pahiwatik ng lamig.
Isang boses na hindi pamilyar sa pandinig ni Tessa. Bumukas ang pintong kainan sa kanilang likuran. Hindi ang pinto sa likod, ang pinto sa harap. Isang lalaking nakatayo roon, nakangiti. Matangkat, balingkinitan ang katawan at may itsurang artistahin. Ang kanyang ngiti ay malapat at nakakaakit. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mata. Ang kanyang mata ay nakatutok, hindi kay Tessa, kundi kay Fina. Magandang gabi, pag-ulit ng lalaki. Ang boses ay malambing ngunit may nakatagong talim. Pasensya na sa abala. Narinig ko kasi, dito raw sa San Lazaro ang may pinakamasarap na adobo sa buong probinsya. Ang reaksyon ni Fina ay mabilis at primal. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ng pagiging mahina. Ang kanyang katawan ay nanigas, ang kanyang kamay ay naikuyom. Ang kanyang mga mata ay muling nag-apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa purong galit at takot. Paulo, ang pangalang lumabas sa bibig ni Fina ay hindi isang pagbati. Ito ay isang sumpa. Ang ngiti sa labing lalaki, na ngayon ay kilala bilang si Paulo, ay lalong lumapat. Fina, mahal ko. Akala mo ba talaga makatakas ka sa akin? Hinabol kita mula Luzon hanggang Visayas. Ang liit lang palang mundo ano? Dito lang pala kita matatakbuhan sa isang mabahong baryo sa dulong Kawalan. Hindi pinansin ni Paulo si Tessa na para bang isa lang itong mueble sa silid. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Fina. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay may bigat, may autoridad. Anong ginagawa mo dito? Maring tanong ni Fina. Humakbang paatras. Inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Paulo at engge direksyon kung nasaan si Tessa. Isang kilos ng pagprotekta na hindi nakaligtas sa pansin ni Tessa. Ano pa ba? Sagot ni Paulo. Huminto ilang talampakan mula sa kanila. Sinusundo ka at ang anak natin. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang anak ay puno ng pag-ari, ngunit walang bahid ng pagmamahal. Hindi siya sayo. Sigaw ni Fina. Pero nasa kanya ang dugo ko, Fina. Ang dugo ngang isang tunay na pinuno. Hindi tulad ng mahinang dugo ngang lahi mo na kontento na sa pagiging daga, umiinom ng tira-tirang mahayop. Ikinumpas ni Paulo ang kanyang kamay sa paligid. Ang lugar na ito, perpekto, tahimik, walang nakakaalam, isang perpektong hunting ground. At ikaw, Fina, ikaw ang magiging reyna ko. Makasama, gagawa tayo ng isang angkan na muling maghahari sa mga tao. Naglakad siya patungo sa kusina, hinaplos ang ibabaw ng mesa, at itong kainan mo. Maganda ang simula. Dito natin sila palalapitin, pagkatapos, isa-isa. Hindi na niya tinapos ang sasabihin, ngunit ang kahulugan ay malinaw at nakakakilabot. Si Tessa ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Tila siya isang manunod sa isang dula na hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang siya at ang kanyang anak ay kasama sa mga tauhan na nakatakdang mamatay. Hinding-hindi ako sasama sa iyo, sabi ni Fina. Ang boses ay matatag at hinding-hindi mo makukuha si Sarah. Tumawa si Paulo, isang tawang malamig at walang saya. Talaga ba? May pagpipilian ka ba? Sa isang kisap mata, gumalaw si Paulo. Napakabilis. Ang isang segundo ay naroon pa siya sa tabi ng mesa. Sa susunod, nasa harapan na siya ni Fina. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawa sa lehnito. Iniangat ito mula sa sahig.
Namilipit si Fina. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatanggal ang pagkakahawa ni Paulo. Ngunit walang epekto. Ito ang problema sa inyo. Bulong ni Paulo. Ang mukha ay malapit na malapit sa mukha ni Vina. Masyado kayong naging malapit sa mga tao. Nakalimutan niyo na kung sino talaga tayo. Mamani nila. Nga Diyos. Binitiwan niya si Vina na bumagsak sa sahig, humahabol sa hininga. Noon lang tila napansin ni Paulo si Tessa. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na punong pagkasuklam, na parang isang taong tumitingin sa isang ipis. At ikaw, sabi niya, ang taong nakanlong sa aking reyna, ang mortal na nagturo sa kanyang kahinaan. Lumapit siya kay Tessa na napaatras hanggang sa mapasandal sa pader. Ang amoy ni Paulo ay kakaiba, isang pinahalong mamahaling pabango at isang bagay na mas luma, isang bagay na parang amoy ng lupa at dugo. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, sabi ni Paulo. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang labi. Bilang kabayaran, bibigyan kita ng isang mabilis na kamatayan. Tinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang nakuko ay nagsimulang humaba. Kumukurbang parang makarit, itim at matutulis. Ngunit bago pa man niya may baba ang kanyang kamay, isang sigaw ang pumunit sa tensyon. Ama, mula sa pintong bodega. Lumabas si Sarah. Ang mukha ay basang-basang luha. Nakita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig at ang estrangherong nakbabanta kay Tessa. Napatigil si Paulo. Lumingon siya kay Sarah at sa isang saglit, nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang pagiging halimaw. Napalitan itong isang bagay na mas masahol pa. Isang anyo ng pakukunwaring pagmamahal. Sarah, anak ko, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malambing. Halika sa akin, huwag kang matakot. Umiling si Sarah. Ang naluha ay patuloy na dumadaloy. Naktago siya sa likod ng hambangang pinto. Ang paktanging ng bata ay tila nakpasiklab muli sa galit ni Paulo. Ibinalik niya ang tingin kay Tessa. Kasalanan mo to, nilason mo ang isip niya. Sa sahig, kumapang si Fina. Iniharang ang sarili sa pagitan ni Paulo at ni Tessa. Huwag mong sasaktan si Tessa. Wala siyang kasalanan. Tumawa si Paulo. Ang tapang mo pa rin, Fina. Sige, pagbibigyan kita. Bibigyan ko kayong isang gabi. Isang gabi para mag-isip. Isang gabi para magpaalam sa mortal na buhay na ito. Bukas ng gabi, babalikan ko kayo. At kung hindi ka sasama sa akin ng kusa, sisimulan kong patayin ang bawat tao sa baryong ito, isa-isa. At unahin ko ang anak niya. Tumingin siya kay Tessa at ang kanyang mata ay nagliyap sa parehong pulang kulay na nakita ni Tessa kay Vina. Ngunit mas madilim, mas masama. Naintindihan mo ba? Ang buhay ng batang ito, sabi niya, itinuturo ang direksyon ng kwarto ni Leo. Ay, nasa makamay mo. Tumalikot si Paulo at naglakad palabas ng kainan ng may kumpiyansa na parang pag-ari niya ang lugar. Ang pinto ay isinara niya ng may malakas na kalabok na umaling-aungaw sa buong kabahayan. Naiwan ang tatlo sa kanila si Tessa na nanginginig sa takot, si Sarah na umiyak sa isang sulok, at si Vina na nakaluhod sa sahig, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng isang imposibleng desisyon. Ang pag-amin ay tapos na. Ang tunay na bangungot ay ngayon palang magsisimula. Kinabukasan, sumikat ang araw sa San Lazaro na parang walang nangyari. Ang matandang ay tumilaok. Ang magsasaka ay naghanda para sa kanilang nabukirin.
Ngunit sa loob ng kainan ni Tessa, ang hangin ay mabigat, puno ng takot na hindi masabi. Ang banta ni Paulo ay parang isang bombang nakaset ang timer at ang bawat tikta ng orasan sa dingding ay isang paalalang papalapit na pagsabog. Pagkatapos ng gabing iyon, walang natulog. Si Tessa ay umupo sa isang silya sa kusina. Yakap-yakap ang kanyang natuhod habang si Fina at Sarah ay nanatili sa loob ng bodega. Ang maririnig lang ay ang mahinang pahikbingang bata. Para kay Tessa, ang kaaway ay may mukha na at ang mukhang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang halimaw na naisip niya. Ang panganib ay hindi na lang tungkol sa pagiging aswang ni Fina. Ito ay tungkol sa isang nilalang na gustong sirain ang lahat ng mahalaga sa kanila. Anong gagawin natin? Basak ni Tessa sa katahimikan ng mag-umaga. Ang boses niya ay paos. Lumabas si Fina mula sa bodega. Ang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Aalis kami, sabi niya. Ngayon din. At paano kung sundan niya kayo? Tanong ni Tessa. Paano kung tuparin niya ang sinabi niya tungkol kay Leo? Natahimik si Fina. Iyon ang tanong na pareho nilang kinatatakutan. Si Paulo ay hindi nagbibiro. Ginawa niyang hostage ang buong baryo at si Leo ang unang target. Sa gitna ng kanilang pag-usap, bumukas ang pinto ng kainan. Pumasok si Paulo. Hindi siya mukhang halimaw. Kabaliktaran. Nakasuot siyang malinis na polo shirt at maong. Ang buhok ay mayos na nakasuklay. Ngumiti siya, isang ngiting pang billboard na parang isa siyang turista o isang ahente na nakbebenta ng ano. Magandang umaga. Masayang bati niya na para bang sila ay matatandang magkakaibigan. Naamoy ko na naman ang paborito kong adobo. Pwede bang makaumusaw? Nakatinginan si Tessa at Fina. Ang pagiging kalmado ni Paulo ay mas nakakakilabot kaysa sa kanyang galit. Ito ay ang katahimikan ng isang ahas bago ito tumuklaw. Walang nagawa si Fina kundi tumango at pumunta sa kusina. Walang nagawa si Tessa kundi manatiling nakatayo roon. Ang makamay ay nasa gilid, nanginginig. Umupo si Paulo sa paborito niyang mesa, ang isa na malapit sa bintana. Inilibot niya ang kanyang tingin sa loob ng kainan na parang sinusuri ang isang ari-arian na malapit ng mapasa kanya. Alam mo, sabi niya kay Tessa, maganda ang pwesto mo, may potensyal. Hindi sumagot si Tessa. Isang payo lang, patuloy ni Paulo. Dapat legyan mo nga mas magagandang kurtina at siguro palitan mo na yung mga plastic na mantel, nakakababang kalidad. Dumating si Fina, dala ang isang plato ng adobong itim at kanin. Inilapak niya ito sa mesa ng walang salita. Ayan, sabi ni Paulo, pumalakpak pa ang almusal ng kampyon. Sinimulan niyang kumain. Bawat subo ay tila ninanamnam. Alam mo, Fina, sabi niya habang ngumuniya, ikaw lang talaga ang nakakagawa ang ganito. May isang sangkap kakasing ginagamit na wala ang iba. Tumingin siya kay Fina. Ang kanyang mata ay nanunukso. Isang sangkap na pamilyar. Isang sangkap na matagal ko nang hinahanap. Tumayo si Tessa, hindi na makatiis. Anong kailangan mo? Tanong niya, sinisikap na maging matatag. Tumingin si Paulo sa kanya, ang ngiti ay hindi nawala. Simple lang naman, ang gusto ko lang ay ang sa akin. At ang sa akin, sabi niya, itinuro si Fina, gamit ang tinidor ay siya at ang anak niya. Ilang sandali pa, nagsimulang dumating ang regular na customer. Si Aling Nena mula sa tindahan
ilang super ng tricycle, si Mang Cardo. Lahat sila ay nagulat na makita ang magandang lalaki na nakaupo sa loop. Nginisian sila ni Paulo, isa-isang tinanguan na parang siya ang may-aring lugar. Magandang umaga po sa inyong lahat, bati niya. Ako po si Paulo. Bagong kaibigan lang ni Tessa at Fina. Napakasarap po talagang luto dito. Hindi ba? Ang kanyang karisma ay nakakahawa. Ang nga customer na kanina'y nakaalangan dahil sa mga sismis ay tila gumaan ang loop. Nakipagkuntuhan pa ang ilan sa kanya. Ipinakilala ni Paulo ang sarili bilang isang negosyante mula sa Maynila na naghahanap ng lugar na maaring peg-investan sa probinsya. Pinanot ni Tessa ang lahat ng ito ng may lumalaking sindak. Si Paulo ay hindi lang isang halimaw na may lakas. Siya ay isang halimaw na marunong makbalat kayo. Marunong siyang manipulahin ang matao. At sa pamamagitan ng pagpapakita sa publiko, ginagawa niyang mas mahirap para sa kanila na tumakas o humingi ng tulong. Sino ang maniniwala sa kanila? Ang isang pagod na may-ari ng karinderya at isang tahimik na kusinera, laban sa isang makisih, magaling magsalita, at mukhang mayamang negosyante. Nang matapos siyang kumain, tumayo si Paulo. Nagiwan siya ng 500 piso sa mesa. "Keep the change," sabi niya kay Tessa. Naglakad siya papunta sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya sa tabi ni Tessa. Yumuko siya na parang may ibubulong. Ang kanyang hininga ay malamig. "Gusto ko ang ginagawa mo," bulong niya. Sapat lang para marinig ni Tessa ang pagpapanggap na normal ang lahat. Magaling. Pagkatapos, idinuktong niya sa isang boses